what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, sa tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon kumpirmado na po mga kababayan na etong Pilipinas at Japan. Kumpirmado mga kababayan, nagkasundo na po at pipirma na sa Reciprocal Access Agreement ngayong araw. Ito po ay kadhalintulad po ito ng Visiting Forces Agreement po ng Amerika at ng Pilipinas. So magkakandak po ng training exercises ito pong Pilipinas at Japan mga kababayan. At sa iba pa natin mga balita mga kababayan, mga piloto at tauhan po ng Philippine Air Force ay nasa Australia po ngayon. Yan po ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike na rin po ang ating video ngayon para mas maisuggest ito ni YouTube at mas marami pong makapanood. Alright, so huwag na natin patagalin. Umpisa na natin ang mga balitang ito at ating pong pag-usapan ito mga kababayan. Alright, let's go. Nakakatakdang pirmahan ng Pilipinas at Japan ngayong araw ang Reciprocal Access Agreement. Ayon sa Presidential Communications Office, kagaya ito ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Amerika. Layo ng Pilipinas at Japan na palakasin din ang pagsasaray at kooperasyon ng militar ng dalawang bansa. Sasaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpirma ng RAA kasunod ng mga pulong ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Defense Secretary Gibo Chodoro kasama ang counterparts nila sina Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa at Defense Minister Minoru Kihara. Mga kapuso! Yan mga kababayan, narinig natin sa balita na kung saan magkakaroon na po sila ng kagayang exercises o agreement ng Amerika at Pilipinas. Ito pong Japan naman at Pilipinas, yung isang bansa na siyang talaga namang patuloy na sumusuporta at tumutulong po sa Pilipinas. Bakit nga ba ito gustong gawin ng Japan mga kababayan? Yun po para matulungan po ang Pilipinas at magkaroon po sila ng magandang interaction. Napakaganda po niyan mga kababayan dahil kung sakaling magkakaroon ng kaguluhan po, etong mga exercises kasi na to, parang parang maging kampante tayo do sa mga kasama natin. Mga kababayan, sa mga kaalyadong bansa natin. Okay? So para alam natin, kumbaga makakabisado natin yung galawan nila. Okay? At makakabisado rin nila yung galawan po natin. Maganda ito dahil nagkakaroon po tayo ng mga ibang knowledge pa mula sa ibang bansa at natututo rin sila sa atin. Yung mga diskarte po ng mga kasundaluhan natin. At ito ay asahan natin na siguradong magwawala na naman ng China dito. Sasabihin na naman ng China, mga kababayan, na itong Pilipinas ay gumagawa na naman ng gulo. Nagpapataas ng tensyon, mga kababayan. Okay, so yan lagi yung sinasabi ng China pagka hindi po sila kasali at itsipwera sa mga ganitong klaseng training. Di sila nasasali, di ba? Itsipwera sila palagi. Alam nyo po kung bakit? Kasi kumukuha sila ng mga idea Hindi kagaya po nung idea na nagtutulungan. Iba yung klase na kanilang ginagawa. Parang intelligence gathering yung kanilang ginagawa. Okay? At yung mga intelligence gathering na yon, ang gagamitin nila laban sa kanilang mga kalaban. Okay? So kaya wala na nagtitiwala sa China ngayon. Wala nagtitiwala na isali sa mga ganitong klaseng exercises o ganitong mga klaseng agreement, mga babayan, dahil iba yung sinasabi ng China sa kanilang ginagawa. At sa iba pa natin mga balita mga kababayan, mga piloto at tauhan ng Philippine Air Force nasa Australia para sa isang exercise din. Alamin natin yung mga balita na yan mga kababayan. Okay? Samantala, lalahok ang Philippine Air Force sa Pitch Black exercises ngayong taon na gaganapin sa Darwin, Australia. Makasaysayan ito dahil ito ang kauna-unahang beses na magpapadala ang PAF ng malaking bilang ng contingents at fighter jets. Wow. Si Patrick De Jesus sa detalye live. Audrey, magandang umaga mula rito sa Darwin, Australia. Nagsimula na ngang dumating dito ang mga contingent mula sa Philippine Air Force na lalahok para sa Pitch Black Exercises 2024. Oh.
Sa tulong ng KC-30A Airbus ng Royal Australian Air Force, isinakay ang unang batch ng mga tauhan ng Philippine Air Force para sa kanilang paglahok sa Pitch Black Exercises 2024. Okay, nakikita natin ngayon mga babayan na ang Pilipinas po, no, patuloy po ng kanilang pagpapalakas. At napakaraming bansa na rin talaga noon na nag-o-offer po, no, ng mga training sa mga tropa natin sa Philippine Air Force, sa Navy, sa Coast Guard, di ba? So maraming bansa na nag-iimbita sa atin. Yun po ay para matulungan tayo, no, sa pagdepensa ng ating bansa. Dahil kahit alam nila na kulang tayo, no, sa mga kagamitan, alam nila yung talento, no, ng mga Pilipino. At yun ay gusto pa nilang i-enhance, i-develop pa nila, no, ng mga ibang bansa pa. Kaya tayo ay iniimbitahan na nila ngayon. No? Dati kung di tayo nakakasali, ngayon ay isinasali na nila tayo, mga babayan, para mas maproteksyonan natin yung ating bansa, yung ating soberanya. No? Ito ay isang parte na rin po ng tulong ng Australia, no, dito sa Pilipinas. At yung sa training na yan, yung sa Pitch Black, no, tulong na rin po yan sa atin, no, dahil itinitrain nila yung ating mga piloto. Diba? Hapon ng linggo nang makarating ang mga Philippine Air Force contingent sa Darwin, Australia, Northern Territory. Lumapag din ng C-295 aircraft ng PAF, dala ang mga essential equipment at operational cargo para sa pagsasanay. Biennial o kada 2 taon isinasagawa ang Pitch Black Exercises dito sa Australia. At ngayong taon ay lalahukan ito ng 20 bansa, kabilang na ang Pilipinas. Grabe, Makasaysayan naman ito para sa Philippine Air Force. Kung sa mga nakalipas na edisyon ng Pitch Black Exercises ay nagsisilbi lamang silang observers, ngayon sa kauna-unahang pagkakataon ay magpapadala sila ng malaking bilang ng contingent pati na ang kanilang FA-50 fighter jets. Sa susunod na linggo magsisimula ang Pitch Black Exercises. Target sanayin ang operational readiness habang pinapalakas din dito ang international partnership. Ipinapakita rin sa pagsasanay ang interoperability ng mga piloto at fighter jets ng mga kalahok na bansa tungo sa mithiin na mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa rehiyon. Kaya naman inaasahang mas mapapabuti ang kapabilidad ng mga piloto at tauhan ng PAF. Talagang napaka-proud namin. Dahil dito, may papamalas natin ang ating kakayahan, ang ating kapasidad at kapabilidad para makipag-operate sa mga ibang bansa, lalo na in a combined operation together with other countries. Sa kabila naman ng umiinit at tensyon, nilinaw ng Philippine Air Force na ang pagsali rito ng Pilipinas ay hindi patungkol o laban sa isang bansa. Ito ay hindi directly involved doon sa issue na ito. Dahil wala pa man iyon, matagal na tayong lumalahok sa mga ganitong exercise. Noon pa man, ginagawa na natin na mag-observe, makita kung paano ginagawa para rin sa ika-i-improve or ikakaganda, develop ng ating hukbong sandatahang ng Pilipinas. Kabilang sa mga aktibidad ay ang flyby at counter-air and air interdiction. At dahil Pitch Black ang pangalan, hindi lang umaga, kundi pati gabi ay gagawin ang mga pagsasanay. Samantala, Grabe, una na ring dumating ang mga kinatawan at fighter jets mula naman sa Italian Air Force. Audrey, sa mga susunod na araw naman, inaasahan yung pagdating ng FA-50 fighter jets ng Philippine Air Force. Ito nga yung aircraft o air asset na kanilang gagamitin para sa Pitch Black exercises. Sa kabuuan naman, Audrey, ay 162 na main body personnel at 30 mobility personnel ang contingent mula sa PAF ang lalahok dito sa Pitch Black exercises. Yan mga babayan, no? Ultimo yung mga eroplano natin, dadalhin po doon sa Australia para magamit po ng ating Philippine Air Force para mas magamay nila. No, napakagandang training po ito mga babayan para sa ating Philippine Air Force. No, dahil mas mate-train sila, mas ma-enhance, no, yung kanilang capabilities dahil alam naman natin, no, kung sakaling aatake po ang China, yan po isa point blank,
Oh. Ibig sabihin, aatake yung China sa hindi natin alam na oras, mga babayan. No? Kaya mas maganda yung sigurado tayo, no? Nahanda tayo palagi. Okay, so kailangan din natin, mga babayan, na laging namo-monitor po yan. No? Kaya maganda na nandito talaga yung mga kaalyadong bansa natin dahil kulang na kulang tayo, mga babayan, sa pag-monitor sa mga ginagawa po ng China. No? Lalo-lalo na kung biglang magpalipad ng missile yan. Yari tayo dyan. At ang unang atake nila, yung mga Air Force natin, yung mga Air Base natin. Diba? Yung mga base militar dito sa Pilipinas, malamang sa malamang, yan ang una nilang aatakihin. Okay, so mas maganda talaga na ready tayo palagi, handa tayo palagi sa kung ano man yung posibleng mangyari at maganda po ito, yung mga ganitong training, no, para sa ating mga kasundaluhan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's a Mobs TV. Peace. Amen.